He was the first from the dead. Kung ito ay literal na resurrection, si Kristo sa mga patay, ano ang ating masabi tungkol kay Moses na matay pero nabuhay at kasama? Okay, salamat sa tanong. Maganda itong tanong. Ulitin ko, the transfiguration, hindi ko maulitin bago ko lang sasabi. The transfiguration pala, that is a vision of the resurrection. Tuloy-tuloy niyo yung basa. Matthew 17, pababa. Pagkatapos ng transfiguration, sabi ni Kristo, tell the vision to no man until the Son of God be risen from the dead. Okay, number 2. If si Kristo ang panganay, paano si Moses? Hindi, ang sagot, hindi na panganay si Moses. Si Moses ay mabubuhay din mula sa patay at yun na yung vision ng transfiguration. Kasi si Elias din nabuhay sa pagkapatay. At iba pa, no? Ano na the topic makataan, yung ascension ni Elias. Ganito, si Moses ay hindi firstborn, katulad ni Christ. Kung sinabi ng Bible firstborn si Christ, may kasunod siya. That's the Old Testament saints. Of course, meron pa susunod, diba? So, future New Testament saints. Gusto ko na rin sagutin. Yung nabanggit ko si Elias kasama sa resurrection. Akala kasi natin si Elias ay kinuha sa langit, hindi na niya kailangan resurrection. Sabi ni Christ in John chapter 3, walang pwede mauna sa kanya. Siya lang. Walang nakaakyat, yung anak ng tao. So, saan ba si Elias na umakyat? Sagot. Continue yung basa sa Kings. Nasa lupa ulit si Elias. Subulok pa sa hari. So, yung translation ni Elias katulad ni Philip, parang out of the picture lang siya, si Elisha na yung ministry, lumipat lang ng lugar si Elias para, tapos lang kanyang sayo ng English. Pero sumulat pa siya sa hari, kasi nasa lupa siya. Posible naman nasa langit at padala tayo ng ng Korea. Okay? So, tapunin ko lang yung Kings or Chronicles. Okay? Siya na yung kanyang spiritual na o nalipat naman ng lugar si Elijah. Sabi ng prophet, we believe na reincarnation. Okay, pakiliwanag na reincarnation yung ginagawa mo. Yung reincarnation, katulad ng Philip. Pag siya translation, lumipat ng lugar. Babasa ito Tagalog, na nakasulat din ang word is Tagalog na lipat. So, hindi nalipat sa langit, pwede malipat sa kabilang dako ng lupa. Yan ang translation. Hindi reincarnation to. Buhay pa siya. Teleportation. So after na si Elias ay kinuha, saan kaya natin siya matutumayan na roon? Kasi sabi niyo nga kanina, walang nakasama maliban kay Christ. Kung wala siya ron, wala rin siya rito, nasaan kaya siya? Tutuloy mo na yung basa sa Kings. Chronicles. Makikita nyo, malayo-layo yun ha. Di ba umakyat siya sa panahon pa lang nito? Ba yun? Sa chapter 1 ng Kings, o chapter 2, umakyat na siya. Sa Kings. Ngayon, ang daming chapters niyan, maraming Kings na nagpalit-palit. Siguro, durang-durang na si Elias. Pero may sumulat siya. Mababasa mo yan. Okay? So, patakbuhin mo lang. Pero kung titignan mo yung bukor ng strong more, nakikita mo ka dyan. Yan lang po. Sabi niya Prophet Branham, sabi ni Branham, may anin na rapture ng mangyari. Yung 1 Thessalonians 4:16-17, yung panglimang rapture put up, hindi meaning hindi transfer to another dimension in the earth, kundi put up. Ngayon, si Elias, kinuha rin siya yun, hindi ibinalik. Wala. Si Enoch, sabi ng prophet, sabi ng Biblia, nawala. Sabi ni Reverend Ma'am, niraklo, 2 yun. Pangatlo, ang Old Testament saints, pinilag, kinuha, nila sa babaw, 3 na. Si Kristo, inagaw pa ibabaw, 4. May 2 darating, yung Gloria, at yung si Elias, yung si Moses, si Elias. So, hindi tayo nag-uusap tungkol sa ministry ni Elias kung yung persona. Kaya ang mangyari niyo, kaya sinabi ko, tinanong ko, si Moses, sabi ni Branham, namatay noon. At sabi ni Biblia namatay. At tapos sabi ni Branham, yun ay kinuha din.
Pero transfiguration siya ni Branham, eh, katawan niya yun. Kahit sa vision, nakita katawan. Kaya ang kwan ko yung aking naitanong, kung si Elias, eh, kinawalan dito na pa rin sa lupa, eh, hindi ba rin nang-short up? Kasi inato kay baboy. Yun lang. Salamat sa tanong. Magaganda yung mga tanong para tayo substantiate sa ating mga sinasabi. Yung center rapture, that is our own term. Rapisto. Caught away. I-caught away din tawag yung higit, diba? Okay. So, ang gusto ko sabihin, since that is our own term, itong sasabihin ko, Enoch's rapture and Elijah's rapture is not like Jesus Christ. Hindi nga sila pwede mauna, sabi ng Bible. So, it's understood na they were not found. That hit also the body of Moses, di ba? Who hit? The angel. It was the angel that hit the body. It was not like anyone. Kunwari, alam ng tao na saan. Pero biglang mawawala yan dun. So it's like this. Kung pinagagawa ng Diablo sa kaming Michael, yung katawan ni Moses, may supernatural na nangyari sa katawan. Let's talk about Enoch and Elijah. Elijah, when he was brought up, kung siya ay naglanding ulit sa lupa, somewhere else, yung pagsulat niya sa hari, yun ang pinaka-diretsya. Okay? Hindi pwede sa langit sumulat yun. Sa lupa yun. Hindi sa lupa, nasa lupa pa siya, no? Pero hindi na lang siya makita, eventually mawala na lang siya. Katulad ni Enoch, hindi sa lupa yan. God can do that, pero hindi sila makikita katulad ni Kristo. Ano yung kaibahan ni Kristo at saka shortcut lang, no? Ito medyo esoteric na. Paliwanag eh. Nasa 5th dimension lang sila, wala sila sa 6. Sa 6, para lang sila nanginginig, katulad ng mga banal na patay. So, si Kristo, when He ascended upon high, He ascended with power and glory, kasama katawan. At dahil lang kay Kristo, makakasama sila. Nakita niyo sa vision, sa transfiguration, Moses and Elijah was there. Ibig sabihin, they could not go before Him. They can only go with Him after Him. Kaya firstborn from the dead. So, yan lang po. Yung Moses and Elijah, magkahilera sila. Yung nga pala Moses and Elijah sa tribulation period, yan ay anointing. Yan, merong 6 raptures, merong 5 raptures of Elijah. Anointing yun eh. Dahil din yung mga raptures na to, rapture, tatawagin din silang rapture kasi type siya ng rapture sa dating kay Christ and the bride. Yan lang po. Enoch nagkakapit Elijah lost or saved. Kasi sa turo ni Brother Branham, yung 5th dimension, region of loss. Sila lang kung saan. Yung yung Hades dimension, nandun din yung mga banal. Hindi lang si Enoch at si Elijah, lahat ng naghihintay sa spirits in prison. Sa spirits in prison, dalawang compartment yan, dalawang kategoryan. Yung saved and unsaved. May sinabi rin just to the unjust. So, ibig sabihin, walang mauna na may katawan sa 6th dimension. Yung mga namatay na banal, nahihintay ni Kristo, parang panaginip lang yung tingin nila doon sa, sabi ni Paul, nung nasiya namatay, a man caught up onto paradise. Pero wala yung katawan niya doon. Only his subconsciousness was there. At hindi niya ma-extract hindi siya ganun kasundusin or vivid. So, ganun din yung mga namatay, hindi lang si Enoch, hindi lang si Elijah. At di ba tayo meron tayong term kanina, we have passed from death to life. Kung direct ang rapture natin, hindi na duman sa grave. Meron din sila na parang hindi literal ng living, pero they passed from death to life also. Hindi siya pwede dumirekta to life. Una kay Christ, babalik na lang. So naghihintay sila. They're also part of the spirits in prison that will hear the preaching of Jesus Christ when Christ comes to set the captives free in prison of hell. Yung Hades dimension, hindi lang mga banal na doon. Luke chapter 16. No? Kasama niya yung yung mga banal. Pero after the resurrection, lahat ng mga consciousness, ako nga pala, nabanggit ka ng prophet, yung nasa social, yung nasa 15. I believe, if I remember research right, bilang din niya, 5 dimension yan. Okay?
Ang wording sa Biblia, he was not found. Wording, okay? Elijah. Yung kay Elijah, nung he was caught up to heaven, ang heaven na wording ng Bible ay tatlong pwedeng implication yan. Yung isang heaven ay yung atmospheric heaven. Second heaven, yung outer space. Third heaven, yung spiritual realm. So, ang pinaka-proof na lang is yung sumulat siya. Actually, I don't believe that, I don't know that, I'm just being objective in the word, no? I just read it from a different group or denomination. Na talagang meron yan, and let's check it out. So if that is true, it gives us a deeper understanding of what Christ said sa John 3. Hindi pareho sa kanya yung quote up nila. Hindi pareho. Yung quote up nila is yan foreshadowing sa kanya. Foreshadowing lang yan. Foreshadowing para sa Christ. So, pag sumulat siya, yan ang nakasulat sa Bible. Okay? Kung hindi ka pa nakita, look yours na kung first. Pero takbuhin nila, tinakbo ko yan eh. Hindi na ko na-things eh. At sa edad, buhay pa siya pero makata na. Okay? Hindi yan tanungan. Tandaan nyo, kung hindi sila nagtatagpuan, hindi yan tanungan. Yan yung mga wording sa Bible. And conclusive na yan. At tama, ulitin ko hindi pwedeng meron nakikrize, hindi pwedeng kapudan niya. Siya ang una, first one. Kung ano yan, kasi may mga letters din naman sa Bible na isulat na, pero nabasa after years. So, yung kasi, I believe ang prophet hindi siya nagkasalita sa Bible. And he was raptured through that flaming chariot. So we should have a record also. Na kung nilipat lang siya, pero may time record na namatay siya o na-rapture siya ulit. Because those are not transfiguration. Elijah was representing the raptured saints, and Moses representing those who died in Christ. Kaya may mga significance ito. So we should see. So hindi natin inaalis yung possibility, but we should reconcile it with the message na sinabi din ng prophet kung bakit gano'n. So we want transported, siguro maganda pag-aralan natin yung scripture, no? Na kamukha ng mga writings ngayon, yung mga writings yung iba, ngayon lang nahuhukay. Pero naisulat na yan, bago ka namatay o nawala dito sa lupa yung mga sumulat. Pero yung mga sulat nila, nahukay lang, no? Nawala na sila. So, yun lang, siguro pag-aralan natin yung scripture.